Mga kapuso, tag-init na naman po kaya dapat todo ingat po tayo sa mga pwedeng pagmula ng sunog. Kahit kasi Fire Prevention Month, nagkasunog na naman sa Tondo, Maynila. Nasa 500 pamilya po ang nawalan ng tirahan. Ang mainit na balita, hatid ni Von Aquino. Nanonood lang daw ng TV si Jacqueline Ramos kasama ang kanyang lola nang biglang magkagulo sa labas ng kanilang bahay dahil sa sunog. Pagtayo namin, biglang nag-run out. Yun na, hindi na namin Tapos hanggang sa ang dami ng tao, nagkaka-stampede na. Ang dami nang bumabalik, sin daw sunog na. Ang isang nasunugan na sila ni Cambry. Tulad ng karamihan, wala na rin umano siyang naisalbang gamit. Bigla raw may sumiklab doon sa may yerong nakaharang doon sa mga bahay namin. Doon daw nanggagaling yung apoy. Hindi na kami nakapasok dahil biglang lumiliit. Eto nga, yung mga anak ko nagtakbuhan nga sila. Todo panlulumo naman ang isa pa ring nasunugan na si Alejandro Bunag. Dahil bukod sa naabong bahay, ay napasama rin daw ang kanyang mga computers na ginagamit para sa hanap buhay. Computer tsaka isang bahay ko nasunog. Oo. Kaya na pangkakabuhayan ko ngayon, wala na. Wala na, sunog na eh. Ilan lamang sila sa tinatayang 500 pamilyang nasunugan ng bahay sa Barangay 8, Barangay 9 at Barangay 48 Tondo, Maynila. Ayon kay BFP Ground Commander Reggie Olmedo, alas 9 ng gabi nagsimula ang apoy sa 2 palapag na bahay ng isang nagngangalang Nora Cambry. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa lamang sa light material sa mga dikit-dikit na kabahayan sa tabi ng creek. Sa isang compound sa likod ng squatters area naman, nagsidaan ng mga bumbero upang apulahin ang sunog. Kinakailangan din nilang tibagin ang mga pader na konkreto at yero para maipasok ang mga hose ng tubig. Medyo nahirapan yung operation natin kasi yung pinakaharap nun is Estero Creek. So yung pwesto natin kanina is likod ng mga kabahayan. Kaya lang, mahirap din talaga makapasok dahil tutungkap ka pa ng bubong. Considering na light materials yung involved, so mabilis lang talaga kumalat yung apoy. Tsaka malakas yung hangin kanina. Pasado alas 12 naman ang gabi nang tuluyan ng maapula ang apoy. Wala namang naitalang nasugatan o nasawi sa naturang sunog. Hindi pa alam ang halaga ng mga natupok na ari-arian. Von Aquino, GMA News.